Mga bayaw, pag di nyo sinare to, hindi maglo-load yung porn nyo. Magandang umaga, East Asia. Magandang tanghali, classmate. Magandang gabi, mga ka-heartbeat. At magandang madaling araw, Georgetown, Hollywood, Takuza 2000, Takuza 3000, Bartolina Club Idol at Ka-George. Tsaka Muji. At saka, ano? Huh? Muji's Ang pa. Muji yung tindahan ng in Japanese. Pag may sipong ka, ayun yung bundok sa Japan. Mount Muji. Ito po ang programa para sa mga mangmang. Utak biya, sabay ito, tuloy mo yan. Mamalilibog at ginagamit ang internet para hindi manood ng debate ng mga kandidato kundi ginagamit para magbate. Welcome sa #1 news and commentary program. Nako, na #1 sa China. Yao Che! Ayan. Good morning. Yao Che, good morning daw sa China yan. Yao si... Yao Che. Wala ko kontra sa... China! Sa ulo ng mga namamaga at nagnana ng balita, siya ang nagkakahalaga ng 25 million pesos. Nako, positive ang reviews na nakuha. Uy, sarap siguro ng tsaan na yan. Driver na sweet lover, sinaksak matapos snake moves ang kalibin ng isang lalaki sa Pasay. No? Sa palakasan, matapos ang malupit na balls on location ni Bart. Wow! Balik studio siya para sa walang kwentang sports analysis ng Instagram account ng mga sikat na atleta. Ganda. Abangan din ang bago nating segment kasama siyempre ang ating honorary hipag. Magbunyi ang mga manyakis para sa Yamite with Maria. Kimuchi! May asawa. Yummy te. At sa ating komentaryong kupal, magbibigay pugay po ang ating security and counter-terrorism expert sa pamanaw na dating Senate President na si Jovito Salonga. Ngayong tag-init, masarap tumungga ng iced tea. Yun nga lang, mag-ingat sa isang uri ng tsaa na nasabat sa Makati. Dahil imbis na mabawi ang uhaw mo, mas lalo ka pang mauhaw. Uy! Narito ang report. Uy, tsaa! Ang ganda pa ng packaging. Maraming health benefits ang pag-inom ng tsaa. Gaya na lang ng basta marami. Kaso ang special na tsaa na to, hindi jasmine o chamomile ang flavor. Kamumili. Pumili ba? Oo. Sorry. Gayun pa man, positive pa rin ang mga reviews nito. Ang lamang kasi ng mga ito, shabu! Nasabat ang mga ito sa kotse ng dalawang Chinese na sina Henry T. Lam at He Kai Bei. Nahuli sila sa buy-bust operation sa isang gasolinahan sa Makati. Ang tawag dyan, Chaamba. Sangkot din sa kabulastugan ang Bay ni Bay na si Annaliza Villegas. Ang street value ng kilo-kilong contrabands aabot sa 25 million pesos lang naman. Parang budget lang ng show na to. May isang buwan na raw na tinitiktikan ng mga otoridad ang grupo na nagpakalat ng positive vibe sa Metro Manila. Ito kasama sa mga ilang grupo na malalaki na nagbebenta ng shabu dito sa Metro Manila. Tumangging magsalita ang mga suspect. Siguradong nangawit din ang mga batok nila sa kakayuko. Don't judge a tea by its packaging. Baka mamaya, shabu pala ang mainom nyo! Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Alam mo dati yung tea, no? Ginagawang pangtago lang yung dati sa damo, sa marijuana. Ngayon pala pati shabu, yung nagamit. Hindi naman sila magkamukha. Magkamukha yung Ganun pala yun, ano? Dapat sa asukal o sa... Oo, o tawas. Tawas. Pero, di ba, si Batman, may tsaka rin sa sarili. Di ba, naalala nyo? Oo. Merong bat milk. No? May bat coffee. Ano yung siya ni Batman? Ano yung tsaan ni Batman? Napakadulumi ng isip nyo. Ano yung Sa labat. Sa labat. Kala nyo, bati ano? Kahit gasgas na ang kasabihang basta driver, sweet lover, may mga tsuper na isa sa buhay pa rin ito. Gaya na lang ng isang driver ng jeep sa Pasay. Sa sobrang pagka-sweet lover ni Kuya, pati ka-live-in ng iba, inahas niya. Narito ang report.
Parang kinagat ng bubuyog na kasing laki ni Jollibee ang mata ni Isabelito Ignacio. Kulong siya matapos saksakin ni Joseph si Seba gamit ang isang spatula. Ang biktima kasi inahas ang ka-live-in ng suspect. Sige, ikwento mo. Sabi niya, nagiinuman lang daw po sila. Pinarinig pa nga ho niyang video kay. Mga anong oras na ho yun, wala din na po makukontak ko pero hindi na po sumasagot. Hindi na nagre-reply? Naku, alam na this! Sumugod si Mang Isabelito sa bahay ng pinsan ng kanyang girl lalo na si Luz Viminda Labendia, kung saan sila nag-inuman. Pagdating doon, Tapos nakita ko yung asawa ko nandun sa bandang unahan po. Nakaunang po rito yung asawa ko nung nakaganyan po yung lalaki. dito na niya sinaksak si Seba na nakabawi naman ng sapak. Nasugatan si Luz Viminda matapos awati ng dalawa niyang boylet. Haba ng hair! Pero bakit nga ba ayaw na niya sa suspect? Tapos lagi siya nang bibintang. Kaya ginawa ko na lang. Git ni Mang Isabelito, si Luz Viminda ang nanlamig na ang pag-ibig. Lagi ko naman po sa kinakarin niyo sa tingalis ko sa ano. Ay alam minsan parang papahalik na lang sa akin. Pero kung si girl ang masusunod, sino ang pipiliin niya? Silang dalawa. Patuloy na napapagaling ang biktima. Ang pagkakamali ni Mang Isabelito, umibig siya ng lubos. Bea Benedicto, News 5, Kontrabando. Sino bang nanlamig kanino? Si Luz Viminda. Yung mga ahas, hindi lang nasa gubat yan. Minsan kapiling nyo. Kaya itabi nyo na yung mga spatula, lalo pag ahas kayo. Agree ka ba na ang driver ay sweet lover? Well, driver ako, nagda-drive ako. Yun, no? So, sagot ko dyan, yes! Matamis magmahal. Okay, El Nino ka ba? Teka muna. Ba? News brief. Torre sa circle, tayong-tayo! El Nino ka ba? Bakit? Kasi, angat mo. At dahil nga may El Nino ngayong taong ito, malalaga kaya ang mga itlog natin sa init ng panahon? Alamin natin yan mula sa eksperto ng paasa. Narito na si Hipag Bea para sa Ulat Panahon. Magandang araw mga walang hiyang mamamayan ng internet na nababad trip kapag may opinyon na salungat sa kanilang paniniwala. Narito na ang ulat panahon na mas bulok pa sa style niyo. Kung init na kayo sa ating panahon, may good news ako dahil wala pa yan. Di pa officially summer. Yay! Summer, Baskil weather coming soon! Parang batuhan ng putik na dulot ng eleksyon. Lalala pa yan habang papalapit ang araw ng halalan. Kaya magdala ng extra shirt at mapanuring kaisipan para iwas putok at iwas kamangmangan. Suriin mabuti ang mga meme bago maniwala. Fuck you! Hindi pa official ang summer at ang mga halalan natin, ngunit official na po ang second season ng Barangay Utakan! Yay! Panoorin po kami every Sunday ng 9 p.m. sa TV5. Balik sa inyo, mga mangmang tards! Parang masakit yun ah. Hindi ko naintindihan pero parang masakit. Mangmang na, tard pa. Ano ba yun? Ay nako, buti pa. Mag-time check muna tayo. Yan. Mga bayaw, bukas na lang. Sino nga ba yung nagbibigay ng oras yan? Parang pamilyar yun. Yun ba pwede nang bumoto? Pwede na magdala ng kape. Gusto kong kape. Pahingin naman ng kape, oh. Hala! Ayun, Oh, oh. may ganun. Ba't ikaw meron? Ganun talaga yun. Anong oras na? Ayun, no? 1:16 Buti ka pa, binibigyan ka niya ng time. Alam mo, ikaw lang pa may kape. Ako meron din. Coffee, please. Nako, si tita! Hello po. Isang kape lang ang kailangan natin. Ang makapeling ka. Balitang pampalakasan naman tayo mula sa eksperto sa paghigop ng lakas. Ito na si Bart para sa sports segment na Balls! How are you mga kalampungan? Medyo nyo ba ang car show special natin last week? Puwes, wala na ulit kwenta ang ibabalita ko sa inyo sa linggong ito. Dahil sobrang init sa labas. Namboso na lang ulit ako sa Instagram para sa ating Ball Stalker series. At ang napili ko, si Papa Pilyang husband. Hello! Ito siya, kasama ang kanyang pretty girl lalo sa Bangkok. Nainlove ko yan ni Angel Oxy ng picture. Ito naman, napakitang gila siya kasama ang yummy din na uto na si James. Shit! Na
cute! Sana pagtulungan nila ako. Ito, kasama naman niya ang kanyang jowa at may pakis-kiss pa. Kapag ako ang kinis ni Papa Phil, siguradong may in love siya. Nagpa-laser therapy naman ang star na Philippine Ascal sa kanyang pilay sa tuhod. Pwede akong magmasahe, no? May extra service pa. Pwede imasahe yung kanyang siko kasi pag hinipo ko ang siko, parang may pares siyang balat. Ay, I love it! Ito, kasama naman ang girlfriend niya. Ano ba yan? Wala na ba silang ginawa kundi magpa-picture? Ay, ito, sobrang pogi! Ay, at ang sarap niya sa kanyang selfie. Nalaglagan bang bili kong panty sa La Senza? Buwaka ng ina. Kasama na naman niya yung shota niya. Itigil na nga natin ang kalukuhang ito. Nagdurugo lang ang puso ko. May gusto ba kayong pabusuhan sa akin na atleta? I-post nyo lang sa comments. Ako nang bahala mag-stalk sa kanila. Back to you, boys. I love you. Puro katarantaduhan yung mga pinag-uulat ni Bart na yan. Yan. Mabuti pa, makinig na lang tayo ng trivia mula sa ating Hipag of the Week. Aba. Mga bayaw, alam nyo ba? Sa March 20 sa linggo ay mapapanood ang ikalawang round ng Pilipinas Debate sa TV5. Sa pagkakataong ito, magkakaroon talaga ng debate dahil bibigyan ng pagkakataon ng mga kandidato na tanungin ang kapwa-kandidato tungkol sa mga issue ng bayan. Magde-debate sa linggo. Okay. Abangan nyo yan. Sa Cebu mangyayari yan, alas 5. Live na live po sa TV5. Kung wala kayong TV5, mayroon naman sa internet. Streaming. Oo. Kung talagang hampas lupa kayo, may radyo naman. Live din sa Radyo Secret. Alas 4 pa lang nagsisimula pa yan. O kaya kung mapangusga kayo, may mga meme na lalabas din. Yun na lang ang tignan nyo. Meme na lang. Yun na lang. Dahil ang programang ito ay hindi lamang puro katarantaduhan, magbabahagi naman kami ng konting kaalaman. Ito ang ating bagong segment kasama ang ating honorary Hipage ng kontrabando na si Binibining Maria Osawa, kasama si Hipag Bea, ang ating bagong segment na Yummy Te. Yummy Te. Yummy si ate. Konnichiwa, Contrabandoers! Welcome to our segment called Yummy Te! With our special guest Maria Ozawa, where we will be learning basic Japanese. So now you will translate some of these words. Okay, what does iku mean? Iku? Iku? Are you sure? Iku? It's like coming. What does that? Are you sure? Sinaset up niyo ako eh! Did you really mean? That's what they asked me to Who told her? Who said that to her? Bad guys! Bad guys! You guys! Who told her that? You! Now we know. Depends on the sentence, but then mostly it's like Yung pala yung ibig sabihin ng iku. Akala ko masarap o masaya. Iku. O Yun pala sinasabi ng mga pag dumadating sila. No? Iku. Alam mo yan, Lia? Hindi, ngayon ka lang Hindi ba yan yung pag sumisigaw si Rene Requestas? Alingaw-ngaw. Iku. Pangit! Di ba? Sa balitang showbiz, ito na ang pinakakupal na showbiz reporter, Mr. Heinry Smigman. Smigma. Kaibigan, chismisan na naman tayo. Kung sakaling hindi nyo alam, nagpaalam na si Chris Aquino sa showbiz. Anak ng Ilang beses na nagpaalam yan. Una, noong 2007 nang turjakin siya at nabuntis ni James Yap. Pangalawa, nang maging presidente ang utol niyang si Pinoy. At ngayon, ang dahilan niya para hindi magbilang ng nalalagas na bulbul, kundi gusto daw niyang mag-focus bilang ina. Pukinang ina. Paano na si Darla? Pambihira naman. Sumabay pa si Chris sa balitang nabuntis ni James Yap ang siyuta niyang Italiana. Anyway, buti naman at unahin ni Chris ang kanyang pamilya. Mas maganda yan. Subalit, paano na lang ang sambayan ng Pilipino pag wala ang matatabil na labi ni Chris Aquino? Ano pa ang saysay ng industriya? Kung baga, sa pelikula, hindi lang dapat puro bida. Dapat mayroon ding kontrabida. Malamang pansamantala lang na mananahimik ang Queen of all media. Itataya ko ang lahat ng hibla ng bulbul ko. Nagbabalik yan sa showbiz si Chris Aquino. 5, 4, 3, 2, Iku.
Isa-isayin natin ang mga pasok sa ating top 5 sa edisyong ito. Sa numero 5, Lia Cruz, basa. Sino ang pinagbibintangan ni Manny Pacquiao na umutot? Hoy! Oh, habang nagsisit up siya! Umutot ka! Umutot ka! Ang gabiya! Umuutot talaga yung aso. Pero Di ba Ramon Bautista, pero umuutot dito, talaga ang aso? ang umuutot dito. Si Ramon. Si Jun Sabayton yun. Dalawa lang sila. Dalawa lang ang Papalitan suspect lang yung dito. dalawang yan. So, kayong dalawa, yung natitira, Never, hindi kayo umutot never. ever. Ako, umutot ako. Mahinihin kami umutot ni RA. Itong dalawa, walang modo. Parang Good to fresh know. air yung utot Hindi, mo. on-cam nila ginagawa. Dapat may segment yung mga utot nyo. Ganda yan. Ikaw ba, Mars, paano ka ba umutot, Mars? Anong tunog? Dapat may segment din yung utot nyo. Ikaw, Bea. May rainbow yun. Ay, raid mo yun, May no? pixie dust. Sa numero 4, ang Joe exercise ni presidential candidate, Jejo Marbinay. Joke lang. Ay, buti ka! Ni Aros pala. Okay. Hindi, alam mo, sa mga broadcasters, Importante yung mga bagay na ganyan. Routine yan. ano yan? ganon. Malamang nakuha niya yan kay binibining Corina Sanchez. Gumaganon. Gaganon, oo. Kaya Sa parang amin din, di ka maraming nabot- gumaganyan eh. Hindi, iba yun, ang mga Iba yan. nagsasabuhin. Mga Positive yan mga positive. Yung mga bakla rin sa amin, minsan, Easy. sa gabi, nag-exercise din ng ganon. Sa numero 3, hindi lang pala si Senador Bongbong Marcos ang binabaskil sa kampanya. Pati pala si VP Binay. Naku. Takbo bilang Pangulo ng Pilipinas para po kay Vice President. Ang nangangalap po ng mga video niyan, ang pangalan Paul po, Padua. Paul Padua. Paul Padua. Yung nag-zoom in, Paul Padua. Matatagpuan niyo po siya dito sa TV5. Araw-araw po pumapasok yan. Paul Padua. Pero anong masama ba sa baskil? Eh, ako binabaskil din ako. Hindi, syempre, summer, Summer Pilipinas ngayon eh. to Okay lang yan. Tropical Hindi, country. hindi Hindi pa tumatakbo presidente, yun mahalaga doon. Ano ba yun? Summer eh. Papakita mo ba sa mga kababayan mo? Kasama na ba yun sa binabaskil ka? job description? Hindi binabaskil? Hygiene yun, ibig sabihin may Eh kahit bacteria naman, na mo. kahit naman magganyan ka, may bakterya pa rin ba yun? Bea, Meron ano namang- masasabi? Ba't si Mar ba kilikili. binabaskil ba si Hindi, Mar? masama kasi din minsan yung mga deodorant. Masama yan. Kailangan lumabas din talaga yung mga singaw. So pag hindi binabaskil, yun yung dapat iboto? Yun dapat, oo. Dami namang discussion about bodily functions today. Oo nga, i-discuss natin yung mga tunay na issue, yung mga plataforma nila. Tulad niyan. Dos, basa. Sa numero 2, masakit kaya para kay Senadora Grace mo ang tamaan ng mikropono sa baba. May Los Baños pa Lot, Channel 5. Yung PTV5 na yan, ha? Last week pa yan, ha? Grabe, no? Nananakit Tsaka na si paborito Mean Los talaga ni Baños, Paul no? Padua si Meandros Baños na wala ba ibang reporter na ano? Kung naalala nyo, no, isang makasisayang tagpo sa showbiz, si Divina Valencia, isang dating sexy star ng 60s, 70s. Pinalo ng mikropono sa ulo si Dr. Ray de la Cruz. May video tayo niya. Meron yan, nasa iyo. Ito, panoorin niyo po. Don't question my credibility being an actress. Saan ka ba nanggaling? Sandali, no? Sandali lang. Historical yan. Oo, napanood ko ata yan eh. Nagkapikunan, nakala mo. Yan yung lola ni Mga ano. 2 years old ako. At ang numero 1 sa ating top 5 sa edisyong ito, ang kumakayog-kayog na Tito Dance ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte at katambal na si Senador Alan Peter Cayetano. Come on everyone! Sabay-sabay! 230. 230. Huwag mag-alala kahit malapit na oras na ng pagbabago. Madadagdagan pala yung ano, konsehal dance, yung political dance, ano? Oo, pati nga. Bukod sa ganyan, meron na rin ganyan. Duterte. Duterte. Alam mo yung sabi nila sa sayaw? Dance,
is a vertical expression of a horizontal intent. Yun, sa jugjuggan, magaling din. Ayan, Pag magaling sa sinasabi ko. yugyugan, magaling din sa Oo. jugjuggan. I see. Yun, di ba? Naka-vertical naman yung horizontal. Iba yung vertical doon. Naka-vertical. So si Jun, yung Tito Dance niya, ganun din siya pag horizontal. Depende kung swabe siya gumalaw. Eh, hindi swabe gumalaw. May dance din na ganun-ganun lang. Yeah, meron. Martin Andanar yan. Sa puntong ito, tawagin na natin ang ating Hipag Trivia Girl of the Week. Eto na, si Miss MJ Narvaez. Woo! Hi, MJ. Hi, MJ. MJ, pwede yung magtanong ng malalim na tanong para sa'yo. Gano'ng kalalim? Depende. Political siya. Ano ba yung vital statistics mo? 36. Palakpakan tayo lahat. Okay. Ano pa? Nung 22 years old ako, 22. Pero ngayon, 25 na ako, 24 na. Okay lang. Okay pa yan. Sa baba? 37! 37? Parang yan yung edad mo, MJ, ikaw, ano bang hinahanap mo sa lalaki? Wala. Wala kang hinahanap? Wala kayo hinahanap? Kahit Ayoko ano? ng lalaki. Baka sa babae. Ikaw ba nagka-girlfriend ka na? Hindi, crush lang. Crush lang. Ano masasabi mo unang-una kay Lia Cruz? Cute. Cute. Si Bea. Pretty. Ano ba mga hobbies mo, MJ? Sayaw. Tsaka gymnast ako for 10 years. Gymnast? Di magaling ka mag-splits. Kaya mo ba tumambling Ayusin dyan? natin lahat to. Hindi, dito sa harap, Ed! Palakpakan muna! Woo! Miss MJ! And action! Pakabila naman, para kita sa camera. Pakabila naman. Yun o! Baba naman. Screen cap. Okay, palakpakan natin si MJ. Hindi pa tapos. Pinakamahalagang tanong sa lahat. Si MJ ba may boyfriend na o girlfriend? Ayaw nga Ayoko nga ng lalaki. Ayaw ng lalaki. Ayaw nga niya ng lalaki. Masama. Pero may girlfriend ka na? Wala. Di ba, ito, may recommend ako sa'yo. Yan, o. Okay, magbigayan kayo ng number, ha? Okay. Tapos Tara na. Bakit beso lang? Ako po, si Nero Socopal, sikyo at dakilang komentarista. Isipin mo na lang, ikaw ay estudyante ng law. Tapos, biglang pumutok ang gera. Lalaban ka ba? Handa ka bang makulong at matorture? At nang matapos ang gera, nag-top ka pa sa bar exams kahit hindi ka pa graduate. Sa malungkot na kasaysayan ng bayang ito, bibihira lang ang mga kagaya ni Jovito Salonga na intelektual na lingkod bayan. 3 beses nag-top notcher din sa Senate election, 65, 71 at 87. At lahat ipinakita niya sa taong bayan na sulit ang boto nila. Pinangunahan ang pagbawi sa bilyon-bilyong nakaw na yaman ng pamilya Marcos at mga kakonsaba nito. At pinangunahan ang Senado sa pagtuldok ng ilang dekadang mga base militar ng Amerikano. 1992 nang tumakbo sa pagkapangulo si Jovito Salonga, pero pangalawa sa pinakakulilat sa nakuhang boto. Jovito Salonga, the best president we never had. Ngayon, ang mga nagiging senador, ina. At ito pa, ina. Buhay pa! Okay mga kapatid, at yan ang isa na namang edisyon ng mga namamaga at nagnananang balita. Ito po ang programa para sa mga mangmang utak-biya na pamapanghusgang lipunan ng social media. Huwag mag-date, manood na lang ng debate. Nice one. Nice one! Sa ngalan ni Lourdes de Vera, R.A. Rivera, Jun Sabayton, Bea, Bart, Epe at Kupal. Ako si Ramon Bautista. Ano nga pala? Siyempre si Lia Cruz. Walang kukontra sa China!